Naku po, dalawang rubber boat ng Chinese Coast Guard hinarang umano ng US Coast Guard sa South China Sea. So, itong bibigyan natin reaction video ngayon, no? Ito yung mga mainit na balita tungkol sa ating West Philippine Sea. Dahil itong West Philippine Sea ay ating teritoryo to na inaangkin ng mga Chino, na mga walang hiyang mga Chino na yan. Okay, so ito bibigyan natin reaction to Itong reaction na to, ito yung mga komentaryo, question. Pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan sa baba, question, kung ano mga nasa inyong kalooban para para makita na mabasa rin ng taong bayan kung ano yung mga komentaryo ng mga netizens. Okay? Itong video na to ay galing kay PHTV. So please paki-subscribe din sa kanya. Okay? So umpisa na natin to, no? Mag-reaction kung anong ginawa ng US Coast Guard sa mga Chinese rubber boat na to. Iniulat na isang source na nag-deploy umano ang People's Liberation Army Navy ng 5 Type 094 ballistic missile submarine sa South China Sea at sinabi na bahagi ito sa plano ng Chinese military na dagdagan ang kanilang puwersa sa pinagtatalunang karagatan. Nako, Sinabi sa report na kasalukuyan umanong pinapalakas ng China ang kanilang puwersa sa South China Sea sa pamamagitan ng pagdideploy ng karagdagang naval asset dahil sa lumalakas na presensya ng mga foreign powers sa nasabing karagatan. itong China na to, no? Kala mo, ang tapang nagtatapang-tapangan, no? Nagdi-deploy kaagad ng mga kanilang military assets sa South China Sea. Ewan natin, Ngunit agad namang binatikos ito ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby at sinabi na pinapataas lang nito ang tensyon at nagdadala ng malaking banta sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad ng Pilipinas, Taiwan, Indonesia, Malaysia at Vietnam. Oo nga naman. Itong mga ginagawa ng mga alam ko itong ginagawa ng mga Chinese itong mga Chino na to, no. Yung kanilang mga ginagawa sa South China Sea or West Philippine Sea, sila nga nagpapatas ng tension, 'di ba? So sa kanilang ginagawa ng mga walang hiyang gawain na pagdi-deploy ng mga military assets sa West Philippine Sea. Kala mo parang nagsisiga-sigaan ba sila sa West Philippine Sea? At dahil dito, nagdesisyon ang Pentagon na magpadala rin ng isang surveillance aircraft na P-8 Poseidon ng US Navy sa nasabing karagatan upang i-monitor ang mga ginagawang aktibidad ng mga nasabing Chinese submarine. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na dapat gumawa ang gobyerno ng Pilipinas ng mas mahigit pa kaysa sa paghahain lamang ng mga diplomatic protest sa gitna ng report ng pagdagsana naman ng mga Chinese militia vessel sa Julian Felipe Reef. Oo nga naman. Yung mga diplomatic protest ng Pilipinas sa China, parang baliwala na sa China, no? Na mga walang hiya talaga to. Parang immune na Parang immune na yung mga Chino na to, no? Pag nag-submit ang Pilipinas ng mga diplomatic protest. Siguro parang tinatapon nila sa opisina nila yung mga sa China, no? Binigyang diin ito ni Hontiveros habang binanggit niya na kahit ilang beses na kondinahin ng ating gobyerno at ng international community ang mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, hindi pa rin makikinig sa kanila ang komunistang bansa. Oo naman. Hindi talaga makikinig yan. Ito ang mga Chino, no? Kahit anong gawin. At kasi ang nasa utak niyan, yung kanilang historical, ang kanilang kiniklaim ay yung kanilang historical na akala nila sa kanilang buong West Philippine Sea or South China Sea. Kahit wala sa international law,
talagang ginigit nila yon sa kanila. Mga walang hiya nga talaga, no? Sinabi niya na kailangan ng gobyerno na gumawa ng mga aksyon on the ground upang pigilan ang Chinese government sa anumang binabalak na aktibidad nito tulad ng reclamation Yun. at base building sa Julian Felipe Reef. Tiwala din umano siya na may gagawin ang NTF West Philippine Sea tungkol dito. Para kay Hontiveros, ang kamakailang report ng swarming ay kakilakilabot ngunit hindi nakakagulat dahil nangyari na ito noong 2021 at 2022. Araw-araw may plano ang China na agawin ang mga teritoryo natin. Maliwanag na sila talaga ang nag-uumpisa ng gulo at hindi tayo. Oo nga naman, talagang sila nag-uumpisa ng gulo. Kaya sila agresibo na makuha ang ang teritoryo natin, no. Samantalang kahit alam naman nila yan na ang kanilang kiniklaim sa West Philippine Sea labag o wala sa international law. Tinawag din ni Senator J.V. Ejercito ang pagkukumpulan ng Chinese militia sa Julian Felipe Reef bilang isang patuloy at tahasang disrespect sa ating soberanya at territorial integrity. Yes, talagang winawalang hiya ng mga Chino yung ating sovereignty sa West Philippine Sea, sa loob ng ating EEZ. Masyado na umunong garapal ang China dahil sa pagpapatuloy ng kanilang expansionism sa ilalim ni Xi Jinping. Oo nga naman, talaga makapal talaga. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na mahigit sa 100 barko ng Chinese Maritime Militia ang namataan sa Julian Felipe Reef. Ang nasabing bahura ay matatagpuan sa layong 175 nautical miles lamang sa kanluran ng Bataraza, Palawan. Yan. Tingnan mo. Diyan magaling ang ating Philippine Coast Guard magbilang ng mga Chinese vessels diyan sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagalit umano ang Defense Minister ng Japan sa ginawang panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng lehitimong maritime operation sa West Philippine Sea. Nagalit si Japanese Defense Minister Minoru Kihara sa ginawang panghaharas ng China tulad ng paggamit ng water cannon ng Coast Guard nito sa mga maliliit na barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Oo nga naman, no. Pati Japan nagagalit na. Hindi lang naman Japan ang nagagalit sa China, no. Halos buong mundo na o yung mga katabing bansa ng China, no, na inaagawan ng teritoryo ng China. So halos galit na, parang galit na rin, no. Parang galit na talaga ang mga halos buong mundo na, no. Nangako siya na hindi ito palalampasin ng Japanese government at mataas ang posibilidad na papatawan ng kanilang bansa ng economic sanction ng China dahil sa mga ginagawa nitong illegal na aksyon sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Yun. Iginiit niya na walang karapatan ang komunistang bansa na manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas at labag umano sa international na batas ang mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Oo nga naman. Pati Japan na nakikita na mali ang ginagawa talaga ng Chinese, no, sa West Philippine Sea. Talagang parang mga barbaric yung ginagawa ng mga China, parang sila, no, mga barbaric style. Iniulat ito matapos sinabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat magtayo ang gobyerno ng Pilipinas ng istruktura sa Ayungin Shoal kasunod ng paulit-ulit na ginagawang pag-atake ng China sa mga Philippine vessel sa West Philippine Sea. Oo nga naman, parang tama talaga yung sinabi ni dating Justice Carpio, no, na magtayo dapat ng permanenteng structure o military outpost diyan sa ating teritoryo. Nang sa ganun hindi na itong mga Chino na to hindi na makapangharas. Kasi nga hangga't wala parang sa nakikita ko
hangga't wala pa mga permanenteng structure ang Pilipinas diyan sa ating loob ng exclusive economic zone, talagang ano yan, yung China talaga mang-aangkin at mang-aangkin ng teritoryo. Kasi wala namang makikita nila, 'di ba? Puro dagat. So parang wala parang walang mangyayari. Parang iniisip ng mga Chino na baliwala lang 'to sa Pilipinas, kaya ang gagawin ng action ng China angkinin na lang. Kaya ganun. Kaya tama talaga yung sabi ni yung si Justice Carpio na magtayo ng permanent structure diyan sa ating exclusive economic zone. So, nang sa ganun hindi na pumalag ang mga Chino. Parang ganun, no? Sinabi niya na dapat magtayo ang bansa ng civilian structure sa Ayungin Shoal, Yun. tulad ng pagtatayo ng isang lighthouse o Marine Scientific Research Center. Yun. Kasi ang Ayungin ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas Yun. at tayo lamang ang pwedeng magtayo ng istruktura doon. Tama. Sinabi ni Carpio na sa halip na magpadala ng mga military supply ang gobyerno ng Pilipinas, dapat ipadala natin doon ay mga civilian supply. Yun. Iko-convert natin ang activity from military to civilian. Yun. Tama. Idinagdag niya ng paglalagay ng isang istruktura, maaari nitong mapangalagaan at maprotektahan ang marine environment sa lugar sa gitna ng ginagawang pagsira at pag-harvest ng komunistang bansa sa mga corals sa West Philippine Sea. Yun. Tama. Samantala, sa gitna ng panawagan ng ilang mga mambabatas na patalsikin ang ambassador ng China sa Pilipinas na si Wang Xilian, sinabi ni Carpio na makakabuting iparecall na lang ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing. Oo, matagal lang issue yan. Matagal lang issue yan yung pagpapatanggal sa ambassador ng China, no? Hanggang ngayon nandiyan pa naman. Ewan natin kung anong mga ginagawa ng ating mga gobyerno, no? Sinabi ni Carpio na hindi dapat gawing unang hakbang ang pagpapatalsik kay Wang. Huwag muna dahil napakaseryoso na niyan na posibleng mag-escalate. Normally, before you expel the ambassador, i-expel mo muna yung lower officials at hindi yung ambassador mismo kasi mabigat yon. Ayun na naman lagi na lang ang espekulasyon nila ng ating gobyerno, no. Lagi nga na parang tinatansya-tansya nila. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no. So kita nyo naman na ang Chinese talaga napakaganid pagdating sa teritoryo, no. So okay, no, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please sa mga bago please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, nang sa ganon para maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga iba pa mga netizens. So please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, bago tayo magtapos.